Itinuturing po ni Vice President Sara Duterte na palabas lang at same-same lang o pare-pareho lang at walang pinag-iba sa ginawang pagbabago na liderato dyan po sa Kamara na kung saan ay nag-resign. Ito pong si Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker at ang pumalit sa kanya ay ito pong si nangayoy Speaker Faustino Bogie-D. Mga kababayan. So yan po at ayon po kay Vice Presidente, parang palabas lang ho yan ng Pangulo at kasi ito hong si Bogie-D ay mahigpit daw po na kaalyado ni ang binabanggit ito ni Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano at Deputy Speaker Antonio Tonepet Albano na itong dalawa ay matagal ng kaalyado ni Romualdez. So sabi niya walang pagbabago ho diyan. At yun pa rin at sila po ay parang mga tauhan o bata-bata ni Pangulong Marcos Jr. So yun po. At bagamat ang sabi ho ni BP Sara wala raw siyang direkta na reaksyon dito po sa pag-iwitiw ni Romualdez bilang speaker. Pero ang sinasabi, ang kanyang reaksyon sa kung ano ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya raw po dapat na hinahayaan ang mga kongresista na basta-basta na lang umaalis ng bansa. O yun ho O basta na lang mag-resign para makaiwas sa pananagutan o accountability. Ayun ho. At doon nakikita natin yung pag-chop-chop sa budget. So kasi pag sinabi nag-resign, baka nakaiwas na sa kanilang responsibilidad o accountability, pananagutan. O ito, panoorin po natin ito hong yung pahayag mismo, yung sa report sa interview kay VP Sara Duterte dyan po sa Davao City. Ito po. Bas lang para kay VP Sara ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Si bagong House Speaker Bogie-D, pareho lang daw ang estilo ng kanyang pinalitan na si Leyte Representative Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Same-same lang para kay Vice President Sara Duterte ang bagong liderato sa House of Representatives. Matapos palitan ni Representative Bogie-D si Representative Martin Romualdez sa pagka-House Speaker kahapon, sabi ni VP Sara, grupo lang din daw ito ng mga tao ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang Isabela 6th District Representative, malapit daw si D kina Isabela Governor Rodolfo Albano at Isabela 1st District Representative Tonepet Albano. Ang dalawa nasa circle daw ni Romualdez, kasama si House Majority Leader Sandro Marcos na siyang anak ni PBBM. Sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Una nang inakusahan ni VP Sara sina Romualdez at Representative Zaldico bilang siyang kumokontrol sa national budget. Buwelta pa ng bise, dapat daw hindi hinayaan ng Pangulo makaalis ng bansa ang di umano'y sangkot sa mga anomalya sa pondo ng bayan. Basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Kasabay ng pagbabago sa House leadership kahapon, bumisita ang bise sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Kita ang tila show of force ng Duterte Bloc members nang bumisita ang bise. Naroon sina Senador Amy Marcos, Bongo at Bato de la Rosa.
Tumangging magbigay ng panayam si VP Sara nang bumisita dito sa Senado kahapon. Pero nilinaw ni De La Rosa na hindi raw pagpapakitang gilas ang ginawa ng bloke nila. Kwentuhan lang daw ang nangyari kahapon. Sa gitna ng mga issues sa budget at flood control scandal, naniniwala si VP Sara na hindi raw stable ang gobyerno ngayon. Ayan po, napanood nyo po at napakinggan ito hong report na kung saan ay sabi po ni Vice Presidente, nako, moro-moro lang, same lang ho. At walang pinag-iiba kaugnay nitong pagbabago sa liderato dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi po, sila rin magkakaibigan at sabi mga tao rin ho yan ni Romualdez, di umano. Sabi po yan ni VP Sara Duterte. So, yun po, at sana ho ay wag daw pong payagan yung mga kongresista na bigla na lang umalis ng bansa. Bagamat siyempre ay kung legal po na usapin, ay pwede, na hindi pwede ho talaga no, napigilan kung wala hong halimbawa yung hold order, hold departure order o kung ano man, o ipinag-uutos ng ng ating korte. Pero sabi ho ng Vice Presidente, siyempre, pwede naman pagsabi, huwag ka munang lumabas, Romualdez, dahil para harapin mo kung sakasakali na meron pong may gagawing investigasyon at lalong palalalimin ng investigasyon. Sabi po ni VP Sara na yung pagbabago sa liderato, bahagi raw po ng broader plan o mas malawak na plano sa pagitan po ni Pangulong Marcos Jr. at Romualdez para impluwensyahan ang pagkapasa ng 2026 national budget at lalo pang palawakin ang kanilang, siyempre, yung political footing para po sa 2028 presidential elections. So kayo po, mga kababayan, ano pa ang pananaw nyo rito sa pagbabago ng liderato ng mababang kapulungan diyan po sa Kongreso na kung saan ay nag-resign ito pong si Romualdez bilang Speaker at ang ipinalit ay ito pong si Deputy Speaker Faustino Boji D. III. Mga kababayan. At, pero ito ho, ipapakita ko rin sa inyo, mga kababayan, isang litrato na kung saan talagang sila po ay nagmula sa talagang yung dynastiya, mga kababayan. Ito pong Speaker D. Talagang grabe ho, talagang buong yung buong Isabela puro D. Di na lang lahat, mga kababayan. Ito, ipapakita ko sa inyong sa ating screen para mapanood nyo ho, mga kababayan. Ito hong yung mga kamag-anak ni Speaker D. Biro nyo, ito sa kanya. Sa 3rd District, Congressman Ian D. 5th District, Mike D. Congressman ho yan. Tapos ay ito, Kiko D. Vice Governor. Ino D. Mayor Echagia, Sheena D. Mayor Santiago City. Tapos ay ito, Dondon D. Mayor San Manuel. Ito po, tapos sa may kawayan, Cesar D. Mayor si Bernie D. naman, Vice Mayor, Kawayan City. At ito sa 5th District Board Member, King D. O yan ho, yung pamilya D. Talagang matindi ho, political dynasty. Yan, ipinopost natin sa ating TV screen. So yun po ang ipinalit ni Pangulong Marcos Jr. dito po kay Romualdez, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya sabi po ni Vice Presidente Sara Duterte, nako, wala yan, palabas lang yan. At same. Yun din, sila rin yan. Kayo po, ano yung pananaw nyo? Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel para kayo po'y laging updated sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.